Idiot ka raw pag ikaw ay nagpatawad, isa ka raw tanga, isa ka raw hangal, at lalo na daw kung hindi nagbabago yung taong nagkasala sa'yo. Idiot talaga sila. Ngayon, kung ikaw naman magpapatawad ka na hindi sila nagbago, idiot ka rin. Pareho na kayo. Sa video ito, magbibigay tayo ng reaction sa isang pahayag ni Mama Lulu, kung kilala niyo siya. Kasi medyo napukaw yung aking isipan at damdamin sa mga sinabi niya dito sa video ito. Bilang nanay sa 5 anak, kung ang isang magulang ay nagkamali at nasaktan ng kanyang anak, kailangan ba magkumbaba ng anak at ma-understand at i-forgive ka agad yung magulang? Why or why not? Magulang, kapatid, o anak mo man, at kahit sino ka man, may karapatan kang magalit kung ginawaan ka ng masama. Period. Oo naman talaga po. Wala namang hindi nagagalit pag may mga taong nakagawa ng masama sa atin. Sino bang hindi magagalit? Isa sa mga emotions na ibinigay sa atin, di ba? Pero hindi yan excuse para tayo'y magkasala. Kasi nga, di ba, pag nagalit tayo, ang tendency natin is gumante. Imbes na maayos yung gusot, at imbes na iligtas mo yung sarili mo sa pagkakasala dahil nagkasala na nga ibang tao, papasukin mo rin yung sitwasyon na ikaw na mismo, kayo na mismo ay nagkakasala. Yun ang dapat nating iwasan. Sabi nga dito sa Ephesians 4:26 and 27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Ang ibig sabihin lang nito, huwag nating patagalin yung galit natin. Kailangan natin maplansya yan at maayos para sa ikakatahimik natin ng kasamahan at ng pamilya. Yung sa kalooban natin, ang hirap kaya ng lagi tayong galit, di ba? Walang hindi nakaka-experience niyan, pero pag-aralan po nating magpatawad at mag-let go para sa ikakabuti ng ating mental health and emotional health. Naglilid din sa physical health na nawawala sa ayos. Nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa mga unforgiveness na yan. Nagkakaroon ng mga sakit sa puso at kahit sa mga nerves natin, medically tested yan and proven ng galit, sama ng loob, unforgiveness, bitterness, lahat yan ay nagli-lead into physical illness. Kaya importante sa atin na nagpapatawad. Ito ang tandaan mo, Oliver, ha? Kasi bilang magulang, ikaw dapat ang nagbibigay ng ehemplo sa iyong mga anak. Ikaw ang dapat na nagpoprotekta sa mga anak mo. Ikaw dapat ang pagkakatiwalaan ng mga anak mo. Walang pagdududa sa pagkatao ng magulang. Tama dito si Mama Lulu. Totoo talaga na tayong mga magulang ang hinuhugutan ng lakas ng ating mga anak. And vice versa, tayong mga magulang, pag nasa weak point tayo, pag nasa lowest point tayo ng buhay natin, sa mga anak din tayo humuhugot ng lakas. Sa mga anak din tayo na nagkakaroon ng inspiration and motivation to continue facing the struggles and problems, issues of life. Palitan lang po yan eh. Hindi lang dahil yung anak lang ang humuhugot sa magulang. Yung magulang humuhugot din po yan ng lakas sa mga anak, knowing na may mga taong nakakaunawa at nagmamahal sa kanya, sa atin. Ganun po yon. Siyempre, mas masakit sa loob mo kung malaman mo sarili mong pamilya ang gumagawa ng sakit ng kalooban mo. Kung ibang tao lang yan, walang problema eh. Pero yung sarili mong kadugo, mahirap talaga magpatawad. Lalo na kung ang taong inaasahan mong poprotekta sa'yo ang gumawa ng ganun sa'yo. Hindi ka kaagad pagbigay ng pagpapatawad. Kasi kung ikaw ay may takot sa Diyos at naniniwala ka na ang Panginoon ay mapagpatawad, gagawin mo yan sapagkat yan ang nararapat. At unang-una, pagdating sa mga magulang, may utos ang Panginoon na sila'y igalang. Na kahit na sa tingin mo hindi ka galang-galang, ano po, ang titingnan natin dyan ay ang utos ng Panginoon. At hindi kung anong sinasabi ng ibang tao at kung anong nararamdaman natin. Kung may takot tayo sa Panginoon, magpapatawad tayo kasi yan ang makakabuti sa atin. Masakit talaga yung inaasahan nating tao na magpuprotekta, magmamahal, mangangalaga sa atin, makakaunawa, magbibigay ng, space for improvement, space for forgiveness, space na magkamali tayo. Yun pa yung mga taong hindi talaga makaunawa at pilit na dinadown tayo or kinakalaban or
ginigit-git talaga tayo, pinipuwersa tayo para magalit. Yung mga taong inaasahan natin magtatanggol, lalong-lalo na talaga pag kamag-anak. Pag hindi lang kamag-anak, yung boyfriend, asawa, kaibigan, yung mga taong malapit na malapit sa ating mga puso. Lalong-lalo na talaga ang magulang, anak, kapatid, ang pamilya. Napakasakit po talaga na kung kailan natin kailangan ng suporta at pagmamahal nila, saka naman nila tayo kinakalaban at hinahayaang lalong magupo, lalong madown. Yun po. Masakit talaga yon. Walang kasing sakit yung ganon. Naiintindihan ko kung hindi believers pa yung mga mahirap magpatawad. Pero kung ang isang tao ay believer na, medyo i-question nyo yung sarili nyo and yung relasyon nyo sa Panginoon. Kung tama nga bang ginagawa nyo, nahihirapan kayong magpatawad.